Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. China ang may tuturing na pinakadominante sa mga bansang may claim sa South China Sea. Bukod kasi sa daan-daang barko nila na umaali-aligid sa lugar, unti-unti ding nagsulputan ang mga artificial island sa naturang bahagi ng karagatan. Pero bakit nga ba nagtayo ng mga artificial island ng China sa South China Sea na ang ilan sa mga teritoryong kinatatayo ng mga ito ay hindi naman sa kanila? Isa kaya itong paghahanda ng kanilang planong pananalakay sa mga kaaway nitong bansa? Bakit patuloy pa din silang nakakapagtayo hanggang sa ngayon? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps, samahan nyo kong alamin kung bakit nga ba nagtatayo ng mga artificial island ng China sa West Philippine Sea. Bukod sa daan-daang mga barko ng bansang China na umaali-aligid sa West Philippine Sea, nalantad sa mga maritime patrol ang Armed Forces of the Philippines ang mga naglalakihang artificial island ng China sa loob at paligid ng 200 Nautical Mile Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Pinakamalaki sa mga islang ito ay ang Mischief Reef o Panganiban Reef sa layong 130 nautical miles mula sa Palawan. Ito ang pinakamalapit sa mainland ng Pilipinas at pasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Una itong inukupan ng China noong taong 1995 na noong una, sinabi lamang nila na gagawa lamang sila ng mga kubong maaaring silungan ng mga Chino na pumapalaot sa lugar para mangisda kung sakaling sumama ang panahon. Pero sa ngayon, isa na ito sa mga pinakaarmadong isla ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa isang maritime expert, siguradong magdadala ng bagong banta sa Pilipinas sa mga missile boats na ito. May dalawang artificial island na malapit naman sa Julian Felipe Reef sa loob ng tinatawag na Union Banks. Pinakamalapit sa Julian Felipe itong US Reef na nasa loob din ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas o EEZ. Sa gitna nito ay may isang malaking gusali na may 4 na palapag at may 30 bintana sa harap. May mga radar din, helipad, daungan ng mga barko at mga puno. Hindi bababa sa 20 barko ang nakitang nasa paligid ng US Reef. Ang nasa baba naman ng Union Banks ay ang Mabini Reef o Johnson Reef. Meron din itong malaking gusali, may lighthouse, mga wind turbine, mga radar at observation post. Maraming mga barko rin ang nasa paligid nito. Ang naturang artificial na isla ay nasa loob din ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Kita naman mula sa Pag-asa Island ng Subi Reef, isa din sa pinakamalaking artificial na islang ginawa ng bansang China. May sarili din itong runway, malalaking mga gusali, mga radar, mga tore at malawak na bakanteng espasyo na malamang ipagtatayuan pa ng kung ano-anong mga istruktura ng China. Sa labas, ang ikapito na hindi naliparan ng maritime patrol ay ang Kagitingan Reef, isa sa 3 mga pinakamalalaking isla ng bansang China. Ayon sa maraming mga eksperto, hindi dapat ipagsawalang bahala ang mga islang nasa labas ng EEZ. Ang pag-okupa ng China sa 7 islang ito sa loob at paligid ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ay ginawa nila para bakuran ang karagatan at palakasin ang posisyon nito sa pag-angkin ng China sa buong South China Sea at kasama na nga dito ang West Philippine Sea. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na ang pangunahing dahilan kaya maraming umaangkin sa ilang bahagi ng South China Sea ay dahil sa yaman na maaari nitong ibigay sa ekonomiya ng bansa mula sa mga isda, langis, natural gas at turismo. Tiyak na malaking pakinabang ito para sa mga nagnanais ng pag-asenso. Malaki ang magiging tulong ng lugar na ito upang yumabang ang ekonomiya ng isang bansa. Pintuan din ito ng mga bapor mula sa iba't ibang mga bansa at pantalan na nagdadala ng kanilang mga produkto at kalakal patungo sa iba't ibang mga bansa.
Ilang ulit nang nagtangka ang mga bansa na magkaroon ng joint exploration para mapakinabangan ito ng lahat ng bansang umaangkin dito, pero wala yatang may gusto dahil karamihan sa mga bansa, lalo na ang China, ay gustong angkinin ang lahat. Patuloy pa din ang pagpapatayo ng China ng mga artificial island sa West Philippine Sea. Ito ay upang maging dominante ang kanilang puwersang militar sa oras na nangyari na ang kinatatakutan ng marami. Dahil na din sa natalo ang kanilang ipinagpipilitang 9-dash line na mapa na nagpapakita ng kanilang kabuuang pagmamay-ari ng buong South China Sea, mas naging agresibo na lamang ang China pagdating sa pagpapagawa ng mga artificial island sa West Philippine Sea upang maging dominante pa din sila sa pinagagawang teritoryo. Bukod dito, tulad ng aking nabanggit sa mga nauna ko ng video, maritime rights at hindi soberanya ang dinesisyonan ng tribunal. Ibig sabihin, tuloy pa rin ang pagtatalo sa teritoryo. Paliwanag ni Justice Carpio, kabilang sa maritime rights ang karapatan sa mga likas na yaman sa West Philippine Sea. Isa naman ni Father Ranilio Aquino, dekano ng San Beda School of Law, ang kabilang sa maritime rights natin. Una, ang territorial sea na nasa 12 nautical miles mula sa baybayin. Ikalawa, ang contiguous zone na nasa 24 nautical miles mula sa baybayin, at ang exclusive economic zone o EEZ na nasa loob ng 200 nautical miles mula sa baybayin. Partikular ani ang hiniling ng Pilipinas sa tribunal na pagtibayin ng karapatan ng mga Pinoy na makinabang sa likas na yaman sa EEZ na inaangkin ng China sa West Philippine Sea. Kung gusto mo ng Pilipinas na igitang soberanya sa isang teritoryo sa West Philippine Sea, hindi sa PCA kundi sa International Court of Justice ito dapat idulog. Nakapagpapatayo sila ng mga facilities, isla at istruktura sa mismong teritoryo natin. Nakagawa ng mga artificial island at may mga base militar pa. Akalain mong naitayo nila ito noon nang walang tumututol at patuloy pa rin nila itong nagagawa hanggang sa kasalukuyan. Pero bakit nga ba hindi nakikialam ang ibang mga bansa? Ito'y dahil wala din namang ginagawang hakbang noon ng sarili nating bansa. Iniisip nila na ayos lamang ito para sa ating gobyerno, kaya wala nang naging aksyon ang ibang mga bansa. At dahil hindi tayo kumikibo, tuloy-tuloy ang ginawang pagpapatayo ng China ng kung ano-ano mga estruktura sa bahagi ng teritoryong nasasakupan natin. Ang Pilipinas at China ay matagal nang naghihidwaan kung saan nagsimula ang lahat sa pagproklama ng Beijing ng soberanya sa malaking bahagi ng West Philippine Sea at dinala ng Maynila ang laban nito sa korte noong 2013. Ang tensyon ay tumaas na ang China ay naghayag na ng kontrol ng lupain sa napakalawak na mga operasyon ng pagsamsam sa ilalim ng dagat. Paglikha sa mga bahagi ng buhangin patungong pulo kung saan mayroon itong mga paliparan, daungan at mga bahay ilawan. Tumangging lumahok ang China sa kaso. Sa kabila nito, bilang isang malakas na pasya laban sa China, ang desisyon ay nagbibigay ng walang pahiwatig kung ano ang susunod. Maraming taon nang nakakalipas, wala pa ring nagaganap na pagbabago, patuloy pa ring nanghihimasok ang China sa teritoryo natin.